So, um, good evening everyone since na gabi ko naman ni-record itong ating topic. So, for this evening, since na gabi nga, I will discuss the remaining topics of our prelim. Since that there are no available rooms, so hindi tayo masyadong nakakapag-meet. And unfortunately, tapos na dapat yung prelim. Pero here we are. Medyo naghahabol pa rin tayo. Okay? So I've decided na to record na lang ulit yung remaining topics natin. Okay? So hopefully sana ay makinig kayo sa ating recorded discussion kasi kasali ito sa inyong quiz and sa inyong prelim exam given that you have not yet taken your prelim examinations. Okay, I have announcements kay Mr. Sablada. So siya yung inyong class representative. So siguro sa kanya na lang kayo mag-rely kung ano man yung mga announcements na binibigay ko. Okay? So, yan, umpisa na natin. So, for today, we will discuss about the global economy. Okay? And then, first thing that we must discuss is the concept of macroeconomics. Okay? Since that we are dealing with economy or the global economy, syempre kapag macroeconomics kasi, ibig sabihin nito, we are dealing or we are studying the behavior and decisions of entire economies. Okay? So pangmalakihan yung economy na pinag-aaralan kapag macroeconomics. We do have also microeconomics na pinag-aaralan is only a certain part of our economy or hindi man yan global economy. Okay, tulad ng mga sari-sari store, okay? Yung mga balot vendors, that is microeconomics. Pero kapag SM, Mall of Asia na, that is macro kasi pangmalakihan na yan eh. Sabi na natin, Apple Corporation, macroeconomics na ang involved doon kasi pangmalakihan or pangmalawakan na yung economy na involved. Okay, so hopefully na sana naman ay nagigets yung ibig sabihin ng macroeconomics. Balikan natin ulit, ano nga bang ibig sabihin nitong si globalization? So ang globalization is a modern term used to describe the changes in societies and the world economy that result from dramatically increase in international trade and cultural exchange. If we are going back with the definition of globalization, it talks about interconnectedness of country or different countries, different nations. 'Di ba? Kaya nga napapasa yung different culture kasi we have our international trade. So papaano naman na ipapasa sir international trade yan? Paano na involve si culture? Siyempre, when it comes to our culture, kasali diyan ang mga pagkain, kasali diyan ang mga damit na sinusuot. Oh, i-introduce sa atin ang different culture kasi we have our own ways na para makipag-trade unlike noon, 'di ba? Tulad ng sabi ko na unlike noon, years bago dumating yung product, 'di ba? Ngayon, only just the power of our thumbs, 'di ba? Nandiyan na si Shopee, nandiyan na si Lazada, 'di ba? Nandiyan na yung mga ang products na galing sa China, 'di ba? 2 to 3 days nandiyan na or yung iba 4 days, ganyan, 'di ba? Okay. So when it comes to food, syempre, nagkakaroon tayo ng idea na ganito pala yung food dito sa ibang bansa. 'Di ba? Ganito pala yung food sa Japan, ganito pala ang food sa Korea. Kasi we have our own ways na para matikman 'yon. Okay? So when it comes to globalization, because of our interconnectedness, because of our interdependence sa ibang bansa, nai-introduce din yung kanilang kultura sa atin. So why do nations trade? Kasi nga, ang trading ang pinakabuhay din ng mga bansa. Diyan pumapasok ang tinatawag nating tax, 'di ba? Madaming tax pagdating sa trades. Okay, hindi lang yung tax na nanggagaling mismo sa mga citizen or sa mga tao.
Countries engage in international trade for two basic reasons, each of which contributes to their gain from trade. Tandaan ninyo itong dalawang, ito, why do nations trade? Kasi baka lumabas sa inyong quiz or sa inyong exam. First is countries trade because they are different from each other. Tulad ng sinabi ko kanina, we have our own differences. For example, ang Pilipinas, mahilig tayo sa pagkain ng kanin, 'di ba? Sa European countries, anong mahilig? Or ano ba yung hilig nilang pagkain? Ang hilig nila, mga pasta, ganyan, pizza, 'di ba? We are different from each other. Nakikipag-trade tayo para malaman natin ano ba yung klase ng pamumuhay meron sa kanila, ano ba yung mga damit na sinusuot nila, ano ba yung mga pagkain na kinakain nila. We are different from each other and syempre sa sobrang dami na din ng pangangailangan natin, dumidepende na din tayo sa ibang country. Because our own country or our own nation, minsan, hindi na niya kayang isupport yung mismong pangangailangan ng country. Okay? So next, nations like individuals can benefit from their differences. So hindi lang dapat tayo nagfo-focus sa differences natin. Okay? Na, oh sila, maputi sila, tayo kayong manggi. Okay? Because of our differences, nagkakaroon tayo ng benefit din from these differences. O, magkaiba tayo ng pagkain. Dahil magkaiba tayo ng pagkain, pwedeng ma-introduce sa atin yan. Di ba? Kunyari sa klima, magkaiba tayo ng klima. May mga foods, may mga vegetables, may mga fruits na sa kanila meron, sa atin wala. Meron sa atin, sa kanila wala. For example, mangga, 'di ba? O yung mangga sa Gimaras, which is ini-export natin, nakakarating sa iba't ibang panig ng mundo, 'di ba? Apple naman, may mga Fuji apple, 'di ba? May mga apple galing sa Canada. Okay? O dairy cream naman or dairy milk, 'di ba? O galing naman sa New Zealand. Okay? Because of our differences, nagkakaroon tayo ng engagement na kumbaga nagiging close related tayo with each countries. Okay? So next, second one is countries trade to achieve economies of scale in production. That is, if each country produces only a limited range of goods, it can produce each of these goods at a larger scale, and hence more efficiently than if it tried to produce everything. Okay? So sabi naman dito, since na hindi na daw natin kaya minsan na um, isettle yung pangangailangan ng mga tao sa atin, mismo sa ating bansa, kaya tayo nag-i-import, 'di ba? Diyan pumapasok si export and then si import. Ano bang meron kay export? Kapag ang product nilabas mo sa isang country, kunyari sa Pilipinas, naglabas tayo ng product, ang tawag doon sa paglabas natin ng product natin, export. Kapag may pumasok naman sa bansa natin na product, import yon. Okay? And dito na pumapasok yung idea natin of original and local product. Sabi nila, kapag imported, original. Kapag imported, magandang product. Okay? Pero hindi ba ninyo alam na ang word kasi na imported galing lang sa foreign country? Kaya yung mga product din natin, for example, product natin, Marikina shoes. Yung Marikina shoes na yon, bakit nga ba siya local sa atin? Kasi local ang tawag sa atin kasi nandito siya sa Pilipinas. Gawa sa Pilipinas. Dahil Pilipino tayo, nandito tayo sa Pilipinas, ang tawag natin sa mga products na gawa dito, local products. Hindi local as in mababang klase. Okay? Pero, once na yung products naman natin na yon, in-export natin, napunta naman kunyari sa US. Si US, kapag pumasok na yung product natin doon, magiging imported naman yung product natin para sa mga Amerikano. Okay? Nagigets ba ninyo yung difference? Yung mga Amerikano naman, nagsuot sila ng Marikina shoes. Oh, this is imported one.
'di ba? Imported para sa kanila yung Marikina shoes kasi galing ng foreign country, hindi galing sa bansa nila. Yung iPhone sa kanila, yung Adidas, yung Jordan sa kanila, local product yun sa kanila. Kasi galing dun, gawa dun sa kanila. Next, in the real world, patterns of international trade reflect the interaction of both these motives. According kay Paul Krugman, International Economics. Next, since na nagiging open kasi ang mga bansa when it comes to trading, hindi naman pwede na labas-pasok lang ang product sa isang bansa. Hindi pwede na walang pakinabang ang bansang pinapasukan, 'di ba? Alangan na ikaw lang na nagpapasok ng product doon ang makinabang. Dapat yung bansa din na mismong pinagbebentahan mo makikinabang din. Kaya dapat magkaroon pa rin ng trade barriers. Okay? Ano nga ba yung trade barriers? Ang trade barriers, ito yung nagpre-prevent from a foreign product from freely entering into a nation's territory. Si trade barrier, siya kumbaga yung nagsasala ng mga pwedeng pumasok sa bansa ko sa mga hindi pwedeng pumasok na products. Okay, we do have four types of trade barriers. Number one is the import quota. Number two, voluntary export restraint. Number three, tariff. Number four, informal barriers. Unahin muna natin what is import quota. But before that, syempre, kailangan muna natin i-discuss ano yung epekto ba ni trade barrier. First is that the overall impact of trade barriers is they limit supply. This results into two common consequences. Ano nga ba yung consequences or the effects of trade barriers? Number one, increased price of foreign goods. Since na nagkakaroon ng trade barriers, syempre, kailangan natin salain yung mga product na pwedeng pumasok sa bansa natin. Yung product na kasi na yon, since na nasala yan, since na kailangan yan bigyan ng pansin, nagkakaroon yan ng tax. 'Di ba? Oh. Once na napunta na sa atin yung product na yan, tataas yung presyo niya because of tax. Okay, magkakaroon ng sabihin na natin 10%, 12% na increase sa price niya. Also, meron tayong tinatawag na trade wars. Ano nga ba itong trade wars? Hindi ito yung mismong nagbabarila na, ganyan. Ang trade wars, when it comes to trade, ang nangyayari, ang country na involved dito, kunyari dalawang country, for example, si US and China. When it comes to trade wars, nagpapataasan kasi kayo dito ng ini-impose na tariff, okay, ng tax, yung taripa na ini-impose ninyo sa product ng foreign goods, tinataasan ninyo para hindi masyadong maging lugi yung product mo na local. Siyempre, mataas yung presyo ni foreign goods, kaya mas tatangkilikin pa rin nila si local kasi mas mababa yung presyo. Okay? Pero, since na merong trade wars, tinaasan mo yung inimpose mo na tariff sa product. Kunyari, ikaw si US, um, o kunyari, baliktarin muna natin. Ikaw kunyari si China, nakikita mo na medyo natatalo yung mga phone na galing sa China kasi si iPhone na galing ng US yung talagang tinatangkilik ng mga Chinese. Ang gagawin ngayon ni China, tataasan niya yung ini-impose niyang tax or tariff kay Apple product. Tataasan niya, kunyari, 20%. O, imagine, 20% yung tinaas. Imbis na 60,000, 70,000, magiging 80,000, ganon. O sabihin na natin, magiging to the point na hindi na kayang bilhin nung mga tao. Kaya, babalik sila sa local product. Di ba? Ngayon, nabalitaan ni US.
Bakit ganito? Bumaba yung sales natin sa Apple, products natin. Tapos nung nagkaroon sila ng research, nagkaroon sila ng pag-aaral, ganun pala yung ginagawa ni China, tinataasan niya. Mag-iisip naman ngayon si US ng product ni China na pumapasok sa kanila. Kunyari, fabric, silk, yung mga ginagamit sa tela. Once na pumasok naman sa US, tataasan naman ni US yung tariff nung silk na yon na galing sa China para walang bumili din or mabawasan yung bumibili sa kanila. Okay? Kaya siya naging trade wars kasi nagpapataasan kayo ng tariff na ini-impose sa mga products ng bansang kalaban mo. Okay? So next naman is protectionism. Once na gumamit ka ng trade barriers, protectionism na ang tawag doon. Bakit siya protectionism? Okay? Kasi ang protectionism, pinoprotektahan nito ang mga small businesses or local businesses from larger competition sa mga products na nanggagaling ng foreign. Okay? So, ang positive effect nito, pinoprotektahan niya ang jobs. Pinoprotektahan niya yung infant industries, yung mga pasimula pa lang na businesses. It enhance national security. Okay? Ini-enhance niya yung national security kasi itong trade barriers, syempre, sinasala mo yung mga pwedeng pumasok na um, pwedeng pumasok na product sa bansa mo. So, ibig sabihin niyan, mas nagiging secured yung bansa kasi alam mo yung mga lumalabas at saka pumapasok na product sa bansa mo. Hindi ka makakapagpapasok ng mga kontrabandong products. Negatives naman, it limits LDC's ability to compete on a global scale. Ano ba yung LDC? Yung least developing countries. Ito mga least developing countries like Philippines, once kasi na gumamit ng protectionism ang isang bansa, di hindi na tayo pwedeng or hindi na tayo makakabenta sa kanila ng marami. Kunyari, yung mangga natin, tinasan nila ng 30% na tax. O, ang mahal na nung mangga pagdating sa US. Sa tingin ninyo, meron pang bibili. Di ba? Meron, pero yung mga talagang, kumbaga, milyonaryo, sabihin na natin, mga talagang takam sa mangga. Okay? Unlike noong hindi ini-impose ng mataas na tariff. So, number 2 naman, it reduces global living standard. Nire-reduce niya yung global living standard to the point na hindi mo na kasi na-enjoy din yung product ng ibang country. Kasi medyo mataas na yung tariff. Kaya mataas na din yung presyo, baka hindi ka na bumili, 'di ba? So it limits attempts for international peace. Bakit? Siyempre, once kasi na inimposan ka ng mataas na taripa ng isang bansa, iisipin mo, bakit kaya ako ni-impose nito ng mataas na tarif? 'Di ba? O ikaw din mag-impose ka ng mataas na tarif sa kanila hanggang sa magbabawian at magbabawian lang kayo. Hanggang sa magkakaroon na ng tinatawag na Cold War, 'di ba? O magpe-prepare na kayo ngayon. O kumbaga, dahil palagi kayong ganyan, magkakaroon ng tampuhan, magkakaroon ng sakitan ng loob ang mga leaders, 'di ba? To the point na baka it will come up into war. Wag naman sana, 'di ba? Kasi we have nuclear weapons. Hindi pala we. Sila may mga nuclear weapons sila. In just one click, pwedeng ma-erase ang isang bansa, 'di ba? At hindi lang 'yon, because of the radiation na aftershock nung nuclear weapons, pwedeng eliminate ang buong humanity. Okay? Kasi ang radiation pwedeng magka or mabaog ang tao diyan sa radiation. Also sa radiation pwedeng ma-deform yung physical appearance natin. And to the point na mamatay tayo. Okay? Since na nabaog ka na, wala ka ng kapangyarihan or wala ka ng capability na mag-reproduce. O, di wala ng next generation.
'di ba? So gano'n dapat tayo ka-advance. Hindi yung dahil inaagawan tayo ng teritoryo ngayon, dapat kuwan 'yan, ipaglaban natin, dapat, 'wag tayong matakot, 'di ba? Medyo marami pa kasi dapat tayong pag-aralan when it comes to politics, hindi yung, post kayo ng post ng kung ano-ano, post kayo ng post na ganito, ganyan, yung leader na ito dapat, yung leader na 'yan 'wag, 'di ba? Medyo dapat i-mature muna natin yung pag-iisip natin diyan. Kasi hindi pa talaga natin alam lahat ng nangyayari. Hindi natin alam lahat ng dahilan bakit nga ba merong nangyayaring ganitong pagkakataon sa atin. Next is we have our international agreements. Itong international agreements na ito ay skip na natin since na hindi naman masyadong importance. Balikan lang natin yung different types of trade barriers. Number one is si import quota. Tandaan ninyo, kapag import quota, naglalagay tayo ng limitations sa mga pwedeng pumasok na imported products. Ibig sabihin products na galing sa ibang bansa. Okay? Tinataasan natin yung tariff. Pwede yun. Okay? Sa import quota, nagkakaroon lang tayo ng mismong certain number ng pwedeng pumasok. Kunyari, sa bigas, kunyari, 12 tons lang ng bigas yung pwedeng pumasok na imported na bigas sa atin. Nilalagyan natin ng ganyang numbers para at least, syempre, yung mga magsasaka naman sa atin is dito nila mabenta yung kanilang palay. Speaking of palay, bakit nga ba ganito yung presyo ng palay sa atin? Kasi madami tayong imported na rice. Meron kasing rice tarification law. Yan. Sino ba yung mga author ng yan? Rice tarification law. Si Villar. Sino ba si Villar? Hmm. Hindi kasi siya pro-farmer, 'di ba? Sabi nga niya dapat yung 2 pesos to 5 pesos na tubo ng mga magsasaka ay magpasalamat na sila, 'di ba? Imagine yung ganitong mindset, especially yung mga leaders pa man din natin, 'di ba? Hmm. Next is voluntary export restraint. Ang voluntary export restraint nagkakaroon naman sa limitation ng mga products na pwedeng ilabas sa bansa. Kasi hindi pwedeng labas tayo ng labas ng product natin. Kunyari, mangga. Uh, Alangan na ilabas mo lahat ng mangga na galing sa Pilipinas. Paano naman yung mga nagke-crave ng mangga sa atin, di ba? Paano naman yung mga foreigners na pumupunta sa atin para mismong matikman yung mangga na yon, di ba? Kung yung Gimaras na mangga napunta na lahat sa US, di imagine, yung mga magpupuntang Chinese, magpupuntang Koreano, asan na yung mga mangga nyo, di ba? Dapat balance pa rin. Okay? Nagkakaroon pa rin dapat ng restraint dun sa mga pwedeng ilabas na products. The same as true sa mga pumapasok. Okay? Tariff, ito na yung sinasabi ko, ito yung tax na ini-impose natin sa mga foreign products. Number 4 is the informal barriers. Informal barriers, meron tayong dalawa. Si government licensing restrictions and si government health and safety requirements. Si government licensing restrictions, ito ang ginagawa ng government natin when it comes to mga product na hindi nila basta-bastang binibigyan ng um, kumbaga ticket na makapasok agad-agad sa atin. Kasi pwedeng ma-involve ang ating national security. For example, yung mga imported na baril, 'di ba? Dapat merong licensing restrictions 'yan. Hindi pwedeng lahat ng baril merong hindi pwedeng lahat ng baril na imported ay bibigyan natin ng license na makapasok sa atin. Okay? Kasi baka merong mga chips 'yan, 'di ba? May chipset 'yan sa loob. Yun pala, ini-spy na tayo, 'di ba? So government health and safety requirements naman.
Ang government health and safety requirements, ito yung ini-impose ng ating government para at least hindi naman ma-compromise yung health and safety natin. O, for example na lang, sa mga syringe na or yung panusok, hindi pwedeng basta-basta lang na magpapasok ng mga syringe na galing sa ibang bansa. Malay ba natin, 'di ba? Kung anong meron dun sa syringe na 'yon. Okay? For example, nung pandemic, 'di ba? Hindi nila masyadong nung una, yung mga galing ng China na face mask ay ginagamit natin. Pero nung mga nasa kalagitnaan na tayo ng pandemya noon, ay nawala na yung mga yun, di ba? Kasi there is intelligence report na baka daw merong chipset, 'di ba? Baka merong possibility na doon din pala nanggagaling din yung mga virus, 'di ba? Okay, kaya nga 'di ba meron silang hinala na baka yung mga Chinese pakanalang nila yung pandemic kasi gusto nila sila lang yung tumaas, sila lang yung mag-boom pagdating sa business. When it comes nangyari during the pandemic kasi imagine sila naka-move on na sa pandemic noon. Tayo hindi pa. O yung ibang bansa hindi din, 'di ba? So that is the type of trade barriers natin. Okay? So this is another topic na kasali sa inyong magiging quiz and exam. Okay? So thank you for attending and thank you for listening. Hopefully sana ay pakinggan ninyo itong video discussion na ito kasi mahalaga ito. Okay? So yan lamang po. So God bless everyone and have a safe day to each and everyone. Okay? Thank you, thank you.